Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 6 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Patuloy na nagtatalo ang aking puso't isipan. Ang totoo niyan, tuloy na ako. Hanggang sa magsuka ako. Kasunod nun, tuluyan na ako nag-collapse. Hanggang sa wala na akong maalala. Kinaumagahan, nagising na lang ako nakahiga sa aking kama na natatakpan ng kumot ang hubot-hubot kong katawan na tanging brief lang ang aking saplot. Nag-blackout ako ng gabing yun. Hindi ko alam kung sino yung nag-asikaso sa akin. Kahit yung electric fan, umaandar ng maayos, tapos nakatutok pa sa akin. Pumasok agad sa isipan ko si Sarhento. Marahil, siyang nag-asikaso sa akin. Pagpunta ko sa banyo, inayos ko yung sarili ko. Nag-relax, nagkape, wala naman kasi akong pasok. Tapos, maya-maya, biglang may kumatok. Sandali lang, ito na. Bubuksan na yung pinto. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Sa pagkabigla ko, si Sarhento pala. Napatitig ako sa mga kanyang mga mata. Rob? Kamusta ka na? Pwede ba akong tumuloy? Sige kuya, pasok ka. Nagpigil akong yakapin siya. Kunyari, pakitang tampo kay Sarhento. Sa pakiwari ko, baliwala lang sa kanyang lahat. Para bang manhid na walang pakialam sa damdamin ng iba. Alam mo ba Rob na pinasok ka ng sundalo kagabi? Nakalimutan mo yata ang ilakang pinto. Sa estilo mo na yan, madali kang mapapatay. Lasing na lasing ka. Tapos, naliligo pa sa sarili mong suka. Ginigising nga kita pero ayaw mong magising. Pasensya ka na kuya. Ikaw ba yung nag-asikaso sa akin? Bakit? May inaasahan ka pa bang mag-aasikaso sa'yo? Yung mga damit mo pala, binabad ko na. Nilagay ko dun sa timba. Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Pasensya na talaga Kuya Carlos. Thank you po pala sa pag-asikaso sa akin. Bumuntong hininga siya habang nakaupo sa sofa. Para ba may gustong sabihin na hindi masabi-sabi sa akin. Rob, ano ba naman kasi ang mga drama mo? Parang gusto mo na magpakamatay eh. Inaantay kita sa bahay. Hindi ka man lang pumunta. Meron ba akong maling nagawa sa'yo? Tapatin mo nga ako. Kaibigan ba ako o kontrabida sa buhay mo? Tahimik lang ako noon. Ayokong sumagot sa kanya. Dahil tama naman siya. Nakakahiya tuloy kay Riza. Gusto ko sanang ipakilala kita sa kanya eh. Lagi nga kitang binibida na meron akong best friend na makulit at masarap asarin. 3 araw na ayaw pa rin magbakita. Ang OA mo talaga, Rob. Ganoon ka na ba ka-importante? Pagpapatuloy ni Sarhento nun. Sa totoo lang, natamemi ako dun sa kanyang mga tinuran. Ako patuloy naging OA. Ay. Kuya, nag-asawa ka na pala.
Naikwento ka kasi sa akin ni Buboy. Nagbakasyon ka lang. Pag uwi mo may asawa ka na agad? Ang daya mo kuya eh. Hindi bale. Masaya naman ako para sa'yo. Sana, siya na nga yung babaeng ko kumpleto sa buhay mo. Best wishes para sa inyong dalawa. At kahit masakit dito sa dibdib ko, wala naman ako magagawa eh. Talo talaga ako. Ay. Agad ko siyang niyakap na walang pagtutol. Gumanti rin siya ng yakap. May konting higpit lang ako nararamdaman sa kanya. Ang sarap damhin ng kanyang mga yakap. Hindi ko nga lang alam kung awa ba yun o pagmamahal. Ako na lang ang bumitaw kasi gusto kong iparamdam sa kanya na may tampo ako. Ang drama mo naman, Rob. Kung naging babae ka lang, sana ikaw na lang yung pinakasalan ko. Basta ilagay mo dyan sa utak mo, mahal kita. As my little brother. Andito lang ako palagi para sa'yo. Salamat kuya. Hindi na ba magbabago yung trato mo sa akin? Bilang kapatid? Hindi naman kasi yun ang gusto ko. Alam mo naman yun kuya, di ba? Sorry talaga kung makulit ako. Pwede naman sigurong paminsan-minsan nasa akin ka, di ba? Loko ka talaga, Rob. Tuturuan mo pa akong magtaksil sa asawa ko? Alam mo, mawawala din yung libog mo sa akin. Taglibog ka lang kasi ngayon. Mawawala din yan. Tignan mo ako. Kapag nakatagpo ka ng babaeng para sa'yo, titigil lahat yung pagnanasa mo sa akin. Paano kuya kung lalaki rin yung ipalit ko sa'yo? Para bang nairita siya sa mga sinabi ko? Di ba bariling kita? Biro lang. Pabiro niyang sabi pero may konti ako nararamdamang pagsiselos sa panig ni Sargento. Na-meet ko si Riza, ang bagong asawa ni Sargento. Magkasing edad sila. Siya yung tipong babae na nagmamadali. Mawawala na kasi sa kalendaryo kumbaga last trip na niya. Kailangan na niya makapag-asawa. Sa tingin ko nga parang siya pa yung nanligaw kay Sargento. Pero in fairness, maganda siya. Sexy, pero mukhang dominante. Sana huwag naman niyang anderin si Sargento. Sabi ng isip ko. Nang gabing yon, sa bahay nila Buboy kami. Wala lang kaming ibang pinag-uusapan kundi yung mga bagay-bagay na bumubuo ng kwento sa aming mga buhay. Habang pinagsasaluhan namin yung masarap na pagkain. Sa aming kwentuhan, nabanggit ko sa kanila na matatanda na yung aking mga magulang. May ilang ektaryang palayan din kami na sinasaka na umaasa lang sa tubig ulan o patubig. Sa panahon naman tag-araw, pakwan, melon at singkamas ang aming pananim. Dalawa lang kami magkapatid ng Kuya Andres ko. 28 anyos, binata, nagtapos sa kursong agriculture. Pagbibida ko pa. Ayos parehas pala tayong bunso. Kaya pala, compatible tayo. Nasira ang ulo. Bulala si Sargento. Tapos, nagtawanan kami. Siya nga pala, nakatakda akong pumunta ng Bulacan sa isang kampo. Naalala ko pa noon, doon ako galing at nakapag-training bilang isang scout ranger. Pagkatapos, na-transfer ako sa isang military camp sa Parañaque. Sa isang maliit na detachment camp na malapit sa reclamation project ng gobyerno. Dati nga, may maliit na fish port doon
sa pinakabukanan ng ilog patungong Manila Bay. Sa ngayon kasi, wala ka na makita doon dahil naging malawak ang reclamation site na ito. Teka Rob, malapit ka ba sa San Miguel, Bulacan? Tanong sa akin ni Sargento noon. Medyo kuya, kasi halos boundary na kami ng Nueva Ecija eh. Talaga? Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin. Para naman, makarating din ako sa lugar nyo. Sige kuya. Walang problema. Pero wala siyang alam na balak ko nang umuwi nang di niya nalalaman. Kapansin-pansin na rin ang hindi paninigarilyo ni Sargento noon. Natigil iyon nang magsimula siyang mag-undergo ng therapy sa kanyang erectile dysfunction. Sa tingin ko, masaya siya sa kanyang sexual life ngayon. Napapahapyawad kasi sa mga biruan nila ng kanyang pinsan na si Buboy tungkol sa kanyang sexual performance. Sa isang linggo, 3 beses lang daw silang nagtatalik ng kanyang asawa. Sa weekend naman, nakakadalawang round lang sila. Game din si Riza sa usapang sex. Kahit gusto pa raw ni Riza, suko naman si Kuya Carlos. Minsan, nagtatama yung tinginan namin ni Sargento. Nababasa namin ang isa't isa na manatili sanang lihim ang ugnayan naming dalawa. Iyon nga lang, hindi mawala sa akin ang magselos kapag nakapulupot ng babae sa kanya. Handa na ako sa aking pag-uwi nun sa Bulacan. Lingid din sa kaalaman ng aking boss, lahan akong hindi na bumalik sa aking trabaho. Hindi ko na rin pinabadid kay Sargento yung pag-uwi ko sa Bulacan. Gumawa na lang ako ng isang sulat pamamaalam, na isinukso ko sa upuan ng kanyang sasakyan. Kung si Bubu yung makakakita nito, panigurado, ibibigay naman niya ito dahil naka-address naman yung sa pangalan ni Sargento. Mga 4:00 na ng madaling araw. Handa na lahat ng mga bagahe ko. Hinaantay ko na lang yung pick-up ni Manong Renato, yung company driver namin, na maghahatid sa akin sa terminal, patungong Bulacan. Sinadya kong maging maaga dahil ayoko nang maabutan pa ako ni Sargento. Na kahit pa tumambay ako ng matagal sa terminal ng bus. Sa di inaasahang pangyayari, dumating si Sargento ng madaling araw na yon sa aming compound. Nakasuot lang siya ng puting shorts at sando na ginamit pa yata niya pantulog. Sa itsura niyang yun, mukhang tumakas lang sa tabi ng kanyang asawa para puntahan ako sa ganitong alanganing oras. Nabasa niya na pala yung aking sulat. Pinuntahan niya kagad ako sa loob ng bahay. Walang imik na tinignan ng aking mga bagahe. Ang sexy talaga ni Kuya noon. Sa tingin ko, wala siyang underwear. Dahil sa humahampas-hampas ang alaga niya sa loob ng kanyang maluwag na short. Lalo na kapag gumagalaw siya. Hawak-hawak niya yung sulat ko. Sabay sabing, "Pucha naman Rob oh. Ano to? Wala akong alam dito na aalis ka na pala. Kung di ko pa nabasa yung sulat mo, hindi ko alam na wala ka na pala." Wala akong imik na pinagmamasdan siya noon. Parang nasyak si Kuya Carlos na gustong umiyak at pigilan ako sa aking pag-alis. Pagkatapos, muli akong binalingan. Galit na siya noon. "Sinasaktan mo ba ako, Rob? Alam ko, gumaganti ka dahil masama ang loob mo sa pag-aasawa ko. Ngayon iiwan mo na ako? Ano? Totoo yung sinasabi ko, di ba?"
Hindi mo ko naiintindihan kasi hindi ka marunong umintindi ng damdamin ng iba. Basta ka nalang tatalikod sa taong nagpapahalaga sa'yo. Kasi nangingibabaw lagi yung pansarili mong pangangailangan. Bakit ka ganyan, Rob? Napaka-selfish mo. Nabigla ako sa aking mga narinig. Lalo nang makita kong pumutak ang luha niya sa kanyang mga pisngi. Nataranta ako sa mga pangyayaring yun. Hindi ko inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya. Kuya Carlos, please. Huwag ka namang magalit. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin eh. Mahal kasi kita eh. Hindi ko kayang harapin yung sitwasyon ko. Hindi ko kayang makita ka na may mahal na iba. Hindi ko kayang makita kang may kasama. Samantalang ako, may iwan na mag-isa. Ito lang yung alam ko makakabuti sa akin. Kaya kuya, please, unawain mo naman ako. Pakiusap ko sa kanya. Pagkatapos ng tagpong yun, kumalma din si Sargento at tumahimik ang buong paligid. Mukhang dala mo na yata lahat ng mga gamit mo. Mukhang hindi ka na talaga babalik, Rob. Nang bigla niya ako niyakap. Mahigpit at mainit na yakap. Wala man ako narinig na salita mula sa kanyang bibig na mahal kita, Rob. Nararamdaman kong mahal niya ako. Habang magkayakap kami, ramdam ko ang pagtukod ng kanyang naghuhumindig na pagkalalaki. Sa harap ko, para bang gusto kong pasukin. Gusto kong tusukin. Hinalikan niya ako sa noo at sa ilalim ng tenga. Aantayin kita, baby ko. Bulong ni Sargento noon. Speechless ako kasi tinawag niya akong baby ko. May lambing. Kay sarap pakinggan sa aking pandinig na binigkas ng isang lalaki sa akin. Okay, sana all baby, no? Mahal din naman pala ni Sargento si Rob eh. Ano nga kaya mangyayari kay Rob at Sargento? Ngayong aalis na si Rob, matutuloy pa kaya yung naudlot nilang pag-ibigan? Abangan nyo yan sa next part, guys. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. And if you haven't subscribed, please do so and click the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang, at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.